yung pauna, yun yung panimula. Yan yung panguna natin dito. Okay. So, ano ang kaugnayan ng ating title, Complete in Christ, sa ating topic na false teachings threatening to Christian believers? Katulad ng sinabi ko, binibigyan lang dyan ng emphasis na wala na tayong ibang kailangan kasi si Kristo ay kumpleto para sa atin. Ano-ano ba? Balikan lang natin sandali yung mga points na itinuro ni Pastor Benji para sabihin natin na talagang complete in Christ. So, hindi na, yung false teachings kasi, pag sinabi nating false teachings, mga bata yan na patuloy pa rin ginagawa ng mga Christian na dagdag, na hindi naman talaga kalakip sa itinuro ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Next slide. Ayan. So, ito po yung mga nabanggit ni Pastor Benji sa kanyang topic last Sunday. Una, Christ is the visible image of the invisible God. Then, pangalawa, the firstborn over all creation. Pinakapanganay po natin. Parang, ibig sabihin yan, pinakaulo ng iglesia ang ating Panginoong Jesus. Hindi si pastor, hindi si LG leader, hindi ang kung sino man. Hindi sa Pastor Apollo Kibuloy, sabi niya siya yung sa kanila. So hindi, ang ating Panginoong Jesus. And then, creator of all things, sustainer of all things, head of the church, reconciler and savior. Then, syempre, nung inisa-isa yan ni Pastor Benji ay talaga naman na complete in Christ. O, sabihin mo nga ulit sa katabi mo, complete in Christ. We don't need additional. Hindi yun kulang. Sapat na yun. Click nga. Next slide. Ayan. So, Christ alone is sufficient as the basis for the believer's faith and life. So, trabaho natin mga kapatid na proteksyonan ng ating sarili. Ang trabaho natin sa ating sarili to deepen ourselves in the presence and in the Holy Spirit. Yun ang ating pinakatrabaho. At trabaho din natin na iwasan din ang mga bagay na magkukos sa atin para maging matwist ang ating belief. Okay? Kaya ngayon, yan po ang ituturo sa atin ng chapter 2. Pakiclick. So, ito yung mga laman ng topic natin. First, ungodly philosophy. Second is Jewish legalism. Third, mysticism. And the last one is ascetic living. Alam nyo ba, mga kapatid, pag binasa natin, yan, may mga nakalagay po na verses dyan. Pag binasa mo yung mga verses na yan, kunwari, ungodly living, verses 1 to 10, hindi mo makikita doon yung sinasabing ungodly living. Pag nagbasa ka nito in English, you cannot see the word ungodly living. Anong ibig sabihin? Pag sinabing ungodly living, that is the sum up ng nilalaman ng verses 1 to 10. Then another one, Jewish legalism. Pag binasa mo yan, bakit sabi ni Pastora Tina, bakit siya nagtuturo? Sabi niya, ang tinuturo daw dito sa 11 hanggang 17 ay Jewish legalism na wala naman akong nabasa na Jewish legalism dito. The same with number 3, mysticism. Wala ring nakalagay na mysticism. And the fourth one, ascetic living, wala ring nakalagay na ascetic living. But, katulad ng sinabi ko, yan po ang sum up. Ang term na ginagamit. Saan galing yan? Hindi ako ganun katalino para bumuo ng mga terminology na yan. Actually, nung nakita ko ang mga terminology na yan, ay nagugulantang ako at hindi ko alam ano ba ang laman ng mga ito. So, nabuo na lang yung message natin by searching. Okay? And ito po ay nabuo ng ating mga Bible scholars na sum up nila na ganito ang nilalaman at gustong ipahiwatig sa atin ng mga verses na yan. Sige po. So ano ba ang some of the examples ng mga false teachings? Pakiclick nga po. Ayan. So special visions from angels were a key part of truth. Parang totoo. Ganon ang dating. Parang totoo. Pero sa totoo lang, inililigaw na tayo. Then, reliance on human. Diba? Ano yung title natin, mga kapatid? Complete in Christ. No need to rely to anyone else. Sa human being, kahit na sino. Kaya yan ang asawa mo, kaya yan ang pinakamatalinong tao. Wala tayong dapat subaybayan. Wala tayong dapat idolize na tao. And then, worldly-based philosophy, ito yung point number 1 natin. Then, teaching that Jesus was
Jesus ay hindi naman talaga Diyos. May narinig na ba kayong ganyan? Amen nga kung may narinig na kayo. O, amen. So may mga nagtuturo na sinasabi nila ng ating Panginoong Jesus ay hindi Diyos. Ang ganda-ganda na nga ng ating tinapik nung last Sunday eh. So, ikaw ba? Mag-aaksaya ka pa ba ng panahon? Ngayon, kung bibigyan mo ng pansin yan, baka maitwist pa ang iyong pagkakaunawa patungkol sa Panginoon kasi sila ay very deceptive. Naintindihan po ba natin? So, yung iyong pagtatangka na, ay talaga, si Jesus ba? Hindi. Bakit? Saka hihingi mo sa kanya ng mga explanations, baka madala ka na. And that is the warning of Apostle Paul sa atin. Mag-ingat tayo sa ganyan. Then, humanism, evolution, man results of constantly improving system. Ano yon? Yan yung sinasabi na ang tao ay nagmula sa unggoy. Okay, and then relativism. There is no absolute truth. There is no absolute ba talaga? No. Sa ating Christian, ang absolute truth ay ang Bible. Diba? Walang mali sa Bible at walang kulang sa Bible. Lahat ng kailangan natin ay nasa Bible. Ang kailangan lang hihimay-himayin natin para makuha natin ang pinaka nilalaman ng mga nakapaloob doon. Katulad ng ginagawa natin ngayon dito sa Colossians chapter 2. And then, existentialism na we determine right and wrong. Hindi tayo ganun karunong, di ba? Minsan nga gumawa tayo ng desisyon, then bakit mo ginawa ang desisyon na yun? I feel that is the correct one. And then darating ang panahon magsisisi ka, bakit? Mali pala. So tayo as a person, as a human being, wala tayong kakayanan na i-determine. Siguro may ilan. May mga bagay na masasabi nating tama, mali, pero may basihan na tayo kung bakit natin sinabing tama o mali ang isang bagay. Naintindihan po ba natin? Okay. So, let's go to point number 1 natin. Ayan, ungodly philosophy. Ano-ano? Okay, sabi, verse muna tayo. Ang sabi po sa 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Now, kayo ba may kilala ba kayong philosopher? Di ba meron tayong mga people considered as great philosophers? Pwede bang magbigay? O, si Aristotle daw. Sino pa? Socrates, sino pa? Ay, ang galing. Magbigay ng example. Ano ang example ni Aristotle na sabi mo na ano niya? Philosophy. At saka ni Plato, at saka ni sino pa sinabi? Oh, sa mga tag dito sa mga Chinese, sino ang kanilang philosopher? Sino? Si Confucius, di ba? Pag binasa mo yung mga yan, tama, maganda. Pero alam nyo, most of the words nito, mga philosophers na to, ay nagtutwist ng word of God. Okay, we have some examples. Click nga, ayan. So, the world says, the pursuit of happiness is the most important thing in life. Avoid suffering at all costs. So, parang ang tao searching for the happiness, lahat ng klase ng happiness, abutin ko ang pangarap ko. Gusto ko magkaroon ng lupa at bahay. Gusto ko travel around the world. Then, ano ang goal mo? Kailangan maabot ko yan. So ano, saan may focus ang panahon mo? Sa pag-abot ng yan. Kasi, ang kaligayahan ng tao ay nakabase saan daw? Ang tao daw, ang buhay daw ng tao ay nakabase sa pag-pursue ng happiness sa kanyang buhay. Okay? Pero ano ang sabi ng Lord? Happiness is a gift to those who follow God's truth. Alam nyo, yung sinabi dun sa world, kapag ikaw hindi mo kilala ang Panginoon, yan talaga magiging batayan mo. Pero once na nakilala mo ang ating Panginoong Jesus at naramdaman mo siya sa sarili mo at nag-aaral ka ng kanyang salita, masasabi mo talaga na ang happiness ay bunga ng pagsunod mo sa Diyos. Kusang lalabas, hindi mo kailangang hanapin, hindi mo kailangang habulin. Ang kailangan mo lang ay sumunod sa ating Panginoon, unawain siya, kilalanin siya, at apply ang kanyang mga salita. Then, yung sinasabing happiness, mafe-feel mo na lang. Matatagpuan mo na lang ang sarili mo na you are contented sa very simple thing. Yung mga ugali mo nababago.
samantalang hindi kayang baguhin niya ng pera, di ba pag ikaw nga nagkaroon ng maraming pera, nagkaroon ka ng magandang bahay, lalo nga sumasama ang ugali ng tao eh. Hindi ko naman nila lahat, pero most. Di ba? Na kapag ikaw nagkaroon ng maraming pera, natututo mo naman lait ng tao, natututo mo ng mga, di ba? So, ayun ba ang happiness? Yung ikaw ay may malait-lait, yun ba ang happiness? Hindi. Okay, next. So, reflections natin, if happiness comes through favorable circumstances, we're in trouble because we cannot control them. Alam niyo ba, kung ang happiness mo maging pinakamayaman, gusto ko ako maging pinakamayaman. Now, mag-search ka. Noong 2010, sino ang pinakamayamang tao sa Pilipinas? Noong 2015, sino ang pinakamayamang tao sa Pilipinas? Noong 2020 and now 2024, sino? Na-maintain ba niya ang kanyang pagiging pinakamayaman? Hindi. Makikita mo, nagbago-bago na. So, anong sinasabi dito? If happiness comes through favorable circumstances, we're in trouble. Akala mo, di ba? Ay, ako pinakamayaman, lagi akong laman ng mga balita, lagi akong ganito. Pag sinearch, ako lagi, pangalan ko lagi ang lalabas. Pero na-maintain mo ba? Or, kapag ikaw, na-achieve mo, magpatayo ka ng pinakamalaking bahay na gusto mo, then, uso ngayon ang landslide. Uso ngayon yung dati, meron akong nakita na bahay na bigla-bigla na lang buo. Lumubog, asa na? Yung pala yung kanyang bahay nakatayo sa sinkhole na malaki. O, di ba? So, yung kaligayahan mo, nawala na, kasama na nung nilamo ng lupa. Pati kaligayahan mo, kasama na kasi yun ang kaligayahan mong hinabol-habol. Amen po ba? Okay. So, yan po ang ibig sabihin yan. So, suffering can be good for us. Ina-avoid ng mga taong mag-suffer. Kasi, ayaw nila ng suffering. Gusto nila masaya lahat na nangyayari. But, sa ating Christian, yung mga sufferings, yung trials, yun ang magpapatibay sa atin, sa ating buhay, pananampalataya. Next slide. The world says, we are just as good or better than the next guy. You know, kapag ikino-compare, kapag tinitingnan natin ang ating sarili, happy tayo lagi na mas may naaangatan tayo. Ayaw natin na mas may nakakaangat na iba. Or, kung hindi man, pantay kami, huwag lang ako ang mas nasa baba. Yan ang pananaw ng tao, di ba? Crab mentality. Kapag may nakakaangat, ihilahin pababa. So, yan ay sa mundo. Okay? Now, pagdating sa ating Panginoon, we should only compare ourselves to Jesus Christ. Wala daw tayong, hindi natin pwedeng i-compare ang sarili natin sa iba. Kasi only God knows. Hindi mo naman alam lahat. At saka wala tayong right na ang tao ay tingnan, ito ang kanyang mga ginagawa. Yung bang sundan mo siya, i-follow mo kung anong ginagawa niya. 'Di ba? Wala tayong karapatang gawin yun. Ang sundan mo, sarili mo. Paano ba ang ginagawa ko? Ano ba ang dapat kong i-avoid? Lord, alin po ba ang nakakalugod sa'yo? Alin po ba ang hindi? Tulungan mo akong mawala. Bakit tayo tinitingnan natin ang iba? So, ang focus natin, sarili natin, ang dami nga natin problema sa sarili natin eh. Kaya, don't compare ourselves to others. You compare yourself to God. Let's compare ourselves to God. Kasi, once na ibinabatay natin ang ating sarili sa Diyos, ay Lord, marami pa palang dapat na mabago sa akin. 'Di ba? Next. Okay, reflection. Righteousness always causes to look down upon others. Parang hindi siya nag-edit ako kanina, parang hindi rin nagbago. Sige, okay lang din yung kasalanan ko. Paki-ano nga, nasaan na? Yung kanina, di pa ako tapos doon. Ayan, okay. Self-righteousness always causes to look down upon others. Totoo naman mga kapatid. 'Di ba bakit ang kapwa mo namamaliit mo? Kasi parang feeling natin mas angat tayo sa kanila. Bakit tayo nakakapagsalita ng nakaka-down sa ibang tao? 'Di ba? Kasi we are self-righteous. 'Yun ang sinasabi sa atin ng Bible. We tend to look down others and judge them based on appearances. It is always easy to see the sins of others versus our own. Then, we tend to externalize, wag na yan, sige. Kasi nag-overtime kami kanina, baka mag-overtime na naman. Ayan, okay. Ay, wait lang kuya, ito kasi ay mahalaga.
We tend to externalize sin. Ang sabi dito, everyone is tempted to come up with a measuring system to make themselves look spiritual. Alam nyo, mga kapatid, ano yung sinasabi dyan na measuring system? Measuring. Nagiging basihan natin, ako ang devotion ko, 30/30 this month. Ang devotion ni sister, 15/30. Mas mabuti ako sa kanya. So, yun yung sinasabing measuring unit. May mga ginagawa tayo na basihan para sabihin natin, mas okay tayo. Ay, paano? Kung yung si sister na nag-devotion ng 15/30, ay mas na-apply naman niya yung kanyang devotion kaysa sa sayo, nag-devotion ka 30/30, ni isa wala naman na-apply. So, hindi natin pwedeng maging measuring yung nakita mong ginagawa. Nagigets po ba natin ang point? Okay. And then, kanina marami akong dinilit dyan, mga kapatid. Kaya kanina mahaba, nag-overtime kami. So, yan po. Marami po yung mga yan na examples. Kaso nagbawas ako dahil pinapagalitan ako dahil overtime. Okay? Now, let's go to point number 2. Ayan. Jewish legalism. Colossians 2:11-17. Magpo-focus lang tayo sa 14 hanggang 17. Now, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Inom lang ako. Kanina ko pa gustong uminom eh. Ano ang tinutukoy? Huwag muna po natin i-click next ha. Ano ang tinutukoy po sa verse na iyan? Okay, ang tinutukoy po sa verse na sabi dito, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sinong siya? Si Kristo. So, ano ang ibig sabihin? Ano yung pinawalang bisa ng ating Panginoong Hesus? Alam niyo po, ang tinutukoy po dyan ay yung mga kautusan sa lumang tipan. Through Moses. Para sa ating pagkaintindi, para kanino ang mga kautusan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Moses? Asawa ni Marge. Ano ba to? Nakalimutan ko. Maaano ako ni Atan eh. Aawayin ako nito eh. Pero from the very beginning kasi, Atan, para sa'yo, palagay mo, para kanino yung ibinigay ng Diyos na commandment kay Moses? Para sa atin. Okay. Isa pa. Sino bang tatanungin ko? Si Ian. Tanungin ko si Ian. Para kanino yung commandments ng Lord na ibinigay through Moses? Okay. Alam niyo mga kapatid, yung mga commandment na binigay po ng ating Diyos Ama kay Moses ay para sa Israelites. Ngayon, maliban na sundin ng mga tayo ay Gentiles, ang tawag sa atin mga hintil. Maliban na sundin ng mga hintil, hindi naman. Wala namang sinabing bawal. Pero yon ay ibinigay sa mga Gentiles, sa mga Hudyo. Now, mga kapatid, gusto ko lang bigyan ng emphasis kasi po ito ay isang bagay, di ba? Na dapat nating naintindihan. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat. Yan po ang binabanggit dyan. Pinawalang bisa daw yung mga kautusan na yun. Ibig sabihin ba, hindi na siya bawal na siyang sundin? Hindi rin. Mamaya may mga paliwanag rin po tayo dyan. Okay? So, next slide. Sabi naman po sa next na verse, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So ang mga kautusan pong iyan ang laging naging issue. Tayo ba ay nagbasa ng Bible sa Bagong Tipan? So, saan natin mababasa ang story ng ating Panginoong Hesukristo, the life of our Lord Jesus Christ? Mapabasa natin yan sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, at John or Juan.
Yan po ay mga katuruan tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Now, pag nabasa natin dyan, lagi nang may pagtatalo between our Lord Jesus at saka mga leader ng church. Katulad halimbawa ng minsan, or hindi lang minsan, maraming pagkakataon na ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling ng may sakit during Sabbath day. Sa kautusan, ang Sabbath day ay totally ang tao walang gagawin. Okay? Now, laging inaaway nitong mga leader ng church ang ating Panginoong Hesus. Bawal na bawal sa ating kautusan ang magtrabaho kapag Sabbath day. Yun ang sabi ng mga leader. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, syempre ngayon niya natagpuan yung tao na bulag. Ngayon niya natagpuan. Alam nga namang, yun bang isang, parang may ginamit doon na, parang hindi ko alam kung tupa, na mahuhulog sa bangin. Nakita mo, Sabbath day, mahuhulog yung tupa sa bangin. At because Sabbath day, hindi ko ba sasagipin ang tupa na yan? Dahil ngayon ay Sabbath day? So, ano ang gustong bigyan ng emphasize? Alam nyo, sa katuruan ng ating Panginoon, alam nyo, sa mga Jewish, yung sinasabi nating Jewish legalism, yan yung sila, ang kanilang salvation ay nakabatay sa pagsunod sa kautusan. Na ang kautusan na yan, Sabbath day, wag kang gagawa. Kahit na yung kapatid mo mahuhulog na kalambitin dahil Sabbath day, bawal mo yang iligtas. Sabbath day ngayon eh. So yun yung binibigyan ng emphasis ng ating Panginoon. But instead, we are saved by grace of Lord. Yan ang itinuturo ngayon ng ating Panginoong Hesus. Na hindi ang pagsunod sa mga kung ano-anong batas ang magliligtas sa atin. But yung pagbabago, dala-dala ng katuruan ng ating Panginoon na tinanggap natin after accepting Him as our Lord and Savior. And by grace, we will be saved. At ang bunga ng kaligtasan na yon ay pagbabago ng buhay. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na tinanggap mo ang Panginoon and then walang kaakaibat na pagbabago. Sinasabi lang natin yon, but sa harapan ng Panginoon, hindi talaga. Naintindihan po ba natin mga kapatid? So ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesus ang nagpalaya sa tao. Nung si Jesus Christ ay namatay sa krus, hindi na tayo sakop ng mga ganyan. And actually, hindi naman talaga para sa atin yun, para sa mga Jews, ang mga kautusan na yan. Next slide. Kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. So, yun pong verse na binasa natin ay bahagi ng nakapaloob sa kautusan. Kapag Sabbath day, kino-question ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus kapag siya ay nagpagaling. Mga instance pa na meron tayo, yung mga alagad habang naglalakad, sila'y nagutom, Sabbath day. Ang ginawa nila, pumitas sila ng mga butil at kinain. O eto na naman, parang flashlight itong mga mata ng mga leader. Kasi yan ang binabantayan nila sa tao. Ang binabantayan nila sa tao, actually, ang hinahanap nila sa ating Panginoong Hesus para si Jesus Christ ay kanilang mahuli at maipapatay. Yung sila ay humanap ng mga pagkakamali na gagawin. Anong pagkakamali? Yung against or contrast doon sa kautusan. Amen po ba? So, ayan ang palaging hinahanap ng mga susundan nila si Jesus Christ. Ay, sige, abangan natin, tingnan natin kung ano na naman ang kanyang gagawin dito. And then, kapag nakita nila, eto na naman, pambala na naman nila. Okay? Kaya itong mga alagad habang naglalakad, nagutom, pumitas, kinain, inano na naman nila ang ating Panginoon, kinonfront na naman. Yung mga alagad mo, nakita namin, pumitas, ngayon ay Sabbath day. So, siguro naman naintindihan na po natin mga kapatid, na hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng kaligtasan, but by grace of God ang kaligtasan. So, ang kaligtasan ay yung ikaw, kaya yung tinuro natin kanina, Christ is complete. Hindi mo na kailangan ng iba pa mga kautusan para so ngayon tayo mga kapatid, we considered Sunday as Sabbath day. Kaya,
Ibig sabihin, sa atin, ano ang ating stand? Kapag Sunday, yan ang araw na tayo nagtitipon-tipon, ginagawa naman natin. But if there are times, may kapatid tayo na hindi nakasimba because of very important reason. Siyempre, kung ang isang tao hindi yan nagsimba kasi tinatamad lang, siyempre, hindi naman yun reasonable. 'Di ba? Pero yung mga instances na only God at saka yung person ay nakakaalam kung reasonable ba. Mafe-feel naman natin yan. So tayo naman na mga kapwa Christian, oy, wala ka nung Sunday, anong ginawa mo? Ganito, ganyan, ganito, ganyan. So para na rin tayo yung mga leader ng church noon, na parang ginawa ng isang kapatid, ganito tayo, napakausisa natin, paano? Kung yung kapatid mo na hindi nagsimba, yung kanya mga natutunan nandiyan sa puso, isay pa niya, ina-apply niya, ikaw nagsimba ka, pero wala ka namang application. Puro sama ng loob, puro galit, puro pangit ang mga salitang lumalabas. Sa palagay mo ba, sino ba ang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Mas kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon yung hindi nakapagsimba pero continuously ina-apply ang kanyang natututunan. Amen po ba? Kaysa nandito ka naman sa church, wala namang changes na nagbabago sa ating buhay. Hindi ko sinasabi huwag kang pumunta sa church. Pumunta tayo sa church at dapat magkaroon ng impact sa atin yung ating natututunan. But, hindi natin pwedeng maging basihan, oy, wala ka nung Sunday. Hindi mo pwedeng maging ano sa kanya yon, maging bala para questionin ang kanyang pananampalataya. Okay? Next. So, sabi po dito sa last part ng verse, so ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng tao. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng tao. Sabi mo sa katabi mo. So, Jewish legalism, ano ba ibig sabihin? Pakita po natin. Ayan. Meaning, strict, literal, or excessive conformity to the law or to a religious or moral code. Then, ano yung theology niyan? Dependence on moral law rather than on personal religious faith. Nakabase sila sa kautusan, hindi sa kanilang pananampalataya. And then, stress obedience apart from faith. Kailangan sumunod ka, sumunod ka. Kaya alam nyo, itong mga leader ng church, sa mga Jewish, alam nyo ba, oy, ikaw, nahuli ka, nangangalo niya, kailangan patayin ka sa bato. Ang kay Christ, paano ang kay Christ? Ang kay Christ, nahuli sa pangangalo niya yung isang babae, anong sabi ng Lord? Humayo ka at huwag mo nang gawin uli, huwag ka nang magkasala muli. So, sa Jewish, dito sa legalism, basta ikaw nagkasala, ito na agad, bagsak na agad sa iyo ngayon ang bunga ng iyong kasalanan. Sa ating Panginoong Jesus, you will be given a chance to change life. Naintindihan po ba natin? At as long as we live in this world, we have the chance. We have that chance. Hindi pwedeng mawala sa atin ang chance as long as we are living in this world. Ngayon, pag namatay na tayo, yan na, wala na tayong chance. Kung hindi tayo nagbago. Amen po ba? Then, example pa natin. Ayan, example, there are churches that teach that no Christian man should have a beard or that no woman should wear lipstick. May mga church na bawal magsuot ng ganito-ganyan. Ang babae, bawal magpantalon, bawal mag-alahas, bawal magpaganda, mga babae, bawal magdagdag ng mga makeup. So, ano naman ang kinalaman ng babae nakapantalon o naka-lipstick sa kaligtasan? Dahil ba sabi ng Lord, dahil ba, ikaw nagpantalon, bawas na yung point mo sa kaligtasan. Walang ganun. Ang sabi ng Panginoong Hesus, at the end of the day, sasabihin ng Lord, titipunin ng mga tao, ikaw, princess, nagutom ako, pinakain mo ako. Nauhaw ako, pinainom mo ako. Nakulong ako, dinalaw mo ako sa kulungan. Sabi ni princess, Panginoon, kailan kita nakita na nauhaw, nakulong or di ba? Nagutom. Nung gawin mo ito sa isa sa mga maliliit na yan, sa akin mo ginawa.
So ano ang batas ng Panginoon? Ang batas ng Panginoon, love for others. Serve others. Maging mabuti tayo sa tao. Hindi yung bawal magsuot ng ganito, bawal magsuot ng ganyan. Hindi po natin batayan ng mga yan, mga kapatid. Naiintindihan po ba natin? Next. Okay, ayan. Apostle Paul view. Ito po ay hindi mula sa bibig ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Ito po ay buhat sa isang commentary na sinasabi dito, Apostle Paul, because of his place in the theological milieu of Second Temple Judaism, would not be battling Jewish proto-Pelagianism, for the Jews viewed the giving of Torah as a gift of grace. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo, hindi ko inaaway ang mga leader ng church na bakit nila nagiging basihan pa rin ng kautusan. Hindi. But, ang sabi po ni Apostol Pablo, they kept the law not as a means of salvation, but a means of staying in the covenant of grace. Until now. Sabi ko nga, sa atin, walang masama sumunod ka sa law. 'Di ba? But, hindi yan considered na way of salvation. So, kay Apostol Pablo, yes, they have. Kasi isa siyang Jewish. Apostle Paul is a Jewish. Now, siya man ay nag-aano pa rin sa law. Bakit? Kasi respect niya yon doon sa covenant. So, hindi na siya yung, naku, pag ginawa ko to, ganyan naman. Hindi na ganun. But in respect to the covenant. Amen po ba? Next. So, ayan. So, some of them pa, yung babae, bawal tumayo sa pulpito. Bakit? Lalaki lang ba ang pwedeng maging gamitin ng Lord para mag-change? Wala naman sinabi si Jesus Christ, only man can share the word of God. Kasi nga kaya sabi natin, ang basihan lang natin ay katuruan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Next, number 3, mysticism. Ang atin pong verse, pakiclick nga. Sabi po dito, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Next slide. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Nakaugnay sa kanya ang mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Gusto lang bigyan ng emphasis po dito na, yun nga, complete in Christ. Ganon pa rin tayo, magfo-fall pa rin tayo, complete in Christ. Hindi natin, mga kapatid, kailangang maghanap ng ibang kakapitan, ng ibang sasandigan, ng ibang lalapitan, na gagamitin nating instrumento para sa ating faith. Okay? Sapat na ang ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sundin mo lang ang utos ng ating Panginoong Hesus. Walang aral na hindi ibabatay sa itinuro ng ating Panginoon and continuously itinuro ng mga apostol. Katulad ni Apostol Pablo na pinag-aaralan natin ngayon ang kanyang sinulat. Ano ba ibig sabihin ng mysticism? Pakiclick nga. Worship through angels or saints now in heaven. So, yung mga, kapag mahal na araw nga ba? Yung sabi, pupunta sa 7 church or 9 church or whatever. Kanina sabi 13, may 9, may 7. So ano naman ang kinalaman sa salvation ng pagpasok mo sa mga church na yan? Then after that, ang buhay natin ay worldly life. Okay? And then, yung di ba ang bawat mga, halimbawa, devoted sa Nazareno, kapag January. So yan yung sinasabi, saints now in heaven. Sa Nazareno, di ba, doon kasi, ang devotion nila ay doon mismo, doon sa santo. Kasi bakit? Biro mo, yun ang inuusong-usong nila. Alam niyo ba salitang inuusong? Baka ako lang may alam nun na. Binubuhat-buhat nila. Terminology sa Batangas, sorry po. Lumabas ang ating pagiging Batanggenya. Okay. Now, then,
makaakyat doon, kailangan makaganito, makaganyan. Hindi naman ganun, maling-mali. And then, meron tayong mga patron saint ang bawat probinsya. Kunwari kami, sa San Juan, Batangas, ang patron saint doon ay si San Juan Nepomuceno. So, hindi iyan itinuturo sa atin ng Diyos, yung mga ganyan, yung ba pagiging fanatic. Diba? Doon sa mga santo at mga angels. Sumasamba daw sa mga angels. Now, kapag namatayan, usually, every time na maka-attend ako, lalo na pag may mga gawain tayo sa mga namatay. So, kailan kami uma-attend? Yun yung halimbawa, last day. So, yung last day, yun yung nagbibigay ng message yung mga kaanak. Ang tawag doon, eulogy. Ecological service ba yung tawag doon? Then, alam nyo ba, mostly, nakaririnig ko sa message nila, kunwari, ang namatay, anak. Sabi nung tatay, nagbigay or nanay, anak, gabayan mo kami ng iyong mga nanay, namin ng mga kapatid mo, wag mo kaming papabayaan. Wala pong magagawa sila. So, yan po ang kinukorek sa atin. Ngayon, pag narinig mo ganun sila, wag mo namang kontrahin, o hindi po ganyan ay mag-aaway kayo. Hindi naman natin kokontrahin. But sa'yo, sa sarili mo, alam mo, ay hindi yun ang tamang paraan. Narinig mo siya, pero hindi ka magko-conform sa ganung kaparaanan. Siyempre ako naman sa isip ko, naririnig ko, so sana dumating ang time, mabuksan ang kanilang isip at malaman nila na hindi ganun yun. 'Di ba? Tayo bilang mananampalataya, kung ikaw, Christian ka sa family, narinig mo, family mo ganon, bigla na, wag mo naman sabihin, Nay, wag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi po. Hindi natin dapat may tamang panahon. Kung kailan darating ang mga ganyang bagay. Parang ganito lang. Ikaw naging Christian, ang bahay niyo punong-puno ng Santo Niño. Pagbuwi mo ng bahay, preaching ni pastor na ang Santo Niño ay Diyos-Diyosan. Nay, alisin mo na yung mga Diyos-Diyosan na yan. Hindi yan, naku, mag-aaway kayo. So, hintayin natin ang tamang panahon ng kailan nila maintindihan. Pero ikaw na bahagi ng tahanan, syempre, hindi na nakapokus ang sarili mo doon sa mga santong nakadisplay sa inyong bahay. Okay? Sana po tayo ay nagkakaunawaan. Nagkakaintindihan po ba tayo? O sige po, next slide. So, point number 4, ascetic living. Okay. So, verse po natin. Parang napadami ata ang dinilit ko. Maaga pa oh. Nag-delete ako ng marami kasi nasisisi ako na sobrang overtime. Okay. Ascetic living. Sabi po sa Colossians 2:20-23, namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo susunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon? O, issue ba sa atin ang pagkain ng dinuguan? Sabi ng mga kapatid ko, kayo ba kumakain ng dinuguan? Oo naman, kumakain kami. Pag pupunta kami ng Goldilocks, tama, ay Goldilocks ba yung may dinuguan, di ba? Oh, bumibili naman. Kasi nga, may mga, na ayaw. Huwag na tayo mag-mention, hayaan na lang natin sila. Na ayaw, na bawal ang dinuguan. So, ano naman ang kinalaman ng pagkain mo ng dinuguan and after that, i-digest naman yan, yung mga matitira, idudumi mo rin naman, ay naapektuhan ba ng dinuguan ang ating salvation? O, yun po yung mga point dyan. Kasi ang turo ng ating Panginoon ay hindi ang pumapasok sa ating bibig at kinakain ang nagpaparumi sa tao. Bagkos ang nagpaparumi sa tao ay ang mga salitang lumalabas, bagkos ay ang lumalabas sa bibig, yung pagmumura, yung panlalait ng kapwa, yung panguhusga ng tao. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus na nagpaparumi sa tao, hindi yung tinake natin. Actually, accidentally, kapag ikaw nakatake ng isang pagkain na nahaluan ng hindi maganda, sasakit tiyan mo, maybe, sasakit ang tiyan mo, pero yung iyong ay hindi affected. At kapag yun, napagamot mo, or may mga nagawa kang proseso, lalabas na yun. Mawawala na yun sa katawan. So, hindi na tayo affected nun. Pero, yung ating sinalita na nasaktan ng ating kapwa, yung ating mga panlalait, yung ating mga panguhusga, ay may value. At matimbang
matindi ang timbang niyan sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. So next slide. Sa kaanyuan, di pa. Yung sa kaanyuan parang ang ayon sa karunungan ang ganoong uri ng pagsamba. Pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. So hindi daw nakakatulong ang mga yon para pigilin natin ang hilig ng laman. Halimbawa, huwag kang kakain ng dinuguan. Anong kinalaman nun para maano mo yung sarili mo, makaiwas ka sa halimbawa, yung pagiging materialistic, 'di ba? Yun ang mga kamunduhan eh. Ano kinalaman nun? Makakapigil ba yung pagkaba ako o hindi kumain ng dugo? So, yung aking pagiging materialistic ba natutumbasan na nun? Hindi. Okay? Ano ibig sabihin ng ascetic? Practicing a strict self-denial as a measure of personal and especially spiritual discipline. Simple word, the practice of the denial of physical or psychological desires in order to attain a spiritual ideal or goal. Mga halimbawa, sige, reveal na natin ang mga halimbawa. Ayan. Una, no cutting of hair. Yung mga, may charts na nakita tayong hahaba ng mga buhok. Di ba? Abstaining from eating meat or grapes. Eto, baka maging discussion nyo. Abstention from wine. Kailan mali ang wine? Pag ba ikaw nakakita ng isang tao, minom ng wine, hindi natin pinag-uusapan dito ang gin, ang red horse. Hindi natin yan pinag-uusapan dito. Anong pinag-uusapan natin? Yung wine na from made up doon sa mga grapes, 'di ba? 'Di ba? Yan ay mga mahal, mga pinipreserve sa Europe. At ang mayayaman, nakikita natin, practice natin ang part lagi nila yung may wine. Alam niyo ba, mahilig akong manood ng mga bahay ng mga mayayaman, yung mga bahay na mga talagang super $1,000,000 ang presyo. Kapag nakakita ako, lagi silang may malaking na puro wine. Iba-ibang klase ng wine. Ngayon, bilang Christian, bawal bang uminom ng wine? Di ba nakamulatan natin yan na bawal uminom ng wine? Pero, there are some na ang wine ay healthy. At kapag ang wine ay pinagbawal na yung bang niinom, nitikim, bawal, ang tawag doon na daw po ay ascetic living. Pinagbabawalan tayo sa isang bagay na wala namang kinalaman. So, ang sabi ko nga sa inyo, ang bawal, red horse, gin, ano pa? Ano pa yung mga yon? Light, Light mig ba yun? Ano yun? Sun mig light pala. Baliktad ako. Sun mig light. Ay, yung mga yan, bawal talaga yan. Bakit bawal? Hindi sabi ng Panginoon, huwag kang iinom ng gin, huwag kang iinom ng beer. Bakit bawal? Kapag nalasing ka na kung ano-anong ginagawa, may mga pumapatay nga, nag-aawayan, nagpapatayan. Ang sabi doon, naiiba na ang espiritu ng tao kapag lasing. So yung bunga nun, ang dahilan, bakit huwag mong iinumin yan at hindi yun healthy. Yun ay nagkokos para magkasakit tayo sa atay ba yun? Atay? Diba? Yun po yun. Kaya huwag ninyo na ipagtanggol. Sabi ni Pastor Athena, hindi pwede daw yung wine. Di mag-wine na lang tayo. Mamaya, after that, pasabog tayo isang wine. Okay. Isolation. Anong ibig sabihin ng isolation? Yun bang bawal makipag-party-party? Ang party, bawal kung ang pupuntahan mong party ay sayawan ng mga nakahubot-hubad. Bawal talaga yun. Pero kung ang party, Christmas party, birthday party, reunion. Siyempre, kung ang reunion na pinuntahan mo, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay pupunta ako sa reunion na yung reunion yun na maraming Christian. Halimbawa, family reunion. Sabihin mo, ay reunion yan. Binago na ako ng Lord, di ako pupunta. Hindi. Diba? Makiano ka dun, malay mo. Kung sila hindi pa Christian, malay mo, ikaw ang gamitin ng Lord sa pakikihalubilo mo, pakikipag-usap mo sa kanila. Masharean mo sila.
So ang bawal, yung gagawin mo, yung nakita mo na may nangyayaring bawal doon, pero makikijoin ka, katulad ng sinabi natin, inuman dito, inuman dyan. O yun yung mali. Pero yung makikijoin ka, hindi naman. Kaya yung isang tao nakita mo, di ba ang ating Panginoong Hesus nga, inaakusahan ng mga leader ng church na ano daw? Ano yung term sa Bible nung matakaw? Di ba? Matakaw daw ang ating Panginoong Hesus. Kasi nga, yung mga party-party, di ba? Unang kasalan sa Kana. Ano pa? Minagic nga ng Lord eh. Yung lalagyan ng ng mga tubig, ginawa nga niyang alak lahat yun. Eh kung bawal yun, bakit ginawang wine ng Lord? Eh bawal. Nagets po ba natin? So, yung sinabing isolation dyan, nako, yung hindi na ako magaganito, hindi na ako magaganyan. So, yun po. Ito po, fasting. Alam niyo po ba, marami akong sinearch na examples ng mysticism. Every time na mag-search ako, hindi nawawala ang fasting. So, ang fasting ba ay ascetic living? Mamaya, may part tayo dyan. Then, renunciation of worldly possessions or material goods. Dahil ba ikaw ay nakabili ka ng alahas, nagkataon na biniles ka ng Lord, nakakabili ka ng medyo magagandang damit, ng magagandang sapatos, ikaw ba dapat nang husgahan? Siyempre, blessing kung yan ay, di ba ikaw, nagpray ka sa Lord, Lord, i-bless mo po ako sa aking trabaho, na-promote ka. Nagkaroon ka ng opportunity na kumita. Kung hanggat wala ka naman taong tinatapakan, hanggat hindi mo naman, ibinibigay mo pa rin naman ang iyong tithes and offering, tama po ba ako? Yun po bang mga pera natin, ibinibigay ba natin ang tithes and offering? Kung hindi naman natin kinukupit yung ating mga tithes and offering, kung tayo naman ay mapagbigay pa rin sa mga taong nangangailangan, and then we have extra money to buy yung mga damit, sapatos, bakit hindi? So, ang masama, magdadamit ka ang masama, gagastos ka para sa sarili mo na nangungutang ka. Diba? Bibili ka ng ganito, bibili ako ng cellphone, ng ganyan, hindi mo pa afford ang bumili ng mga ganong bagay. So, magpo-fall na yan sa materialism. Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? Okay. So, hindi po tayo pinagbabawalan ng mga ganyang bagay. Ito, balikan natin yung fasting. Pakiclick nga. Click nga. Ayan. Abstinence. Alam niyo, pag sinabing abstinence, yung nililesen, yung ating mga na-enjoy, parang aalisin. Aalisin yung mga bagay na hindi, parang, teka lang, titingnan ko lang, wait lang ha. Yung nagbibigay pleasure. Kunwari, abstinence. Kunwari, nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, sabi ng isang tao, dahil nakilala ko ang Panginoon, magre-resign ako sa trabaho, magpo-full time ako sa Kanya. So ano yon? Abstinence of enjoying benefit from working. Walang masama kung yan ay revelation sa iyo ng Lord. Pero alam nyo, marami akong alam na Christian. After they receive Jesus Christ as their Lord and Savior, they commit themselves in serving God. Pero, if you are going to observe, there is no changes in their personal life. So, kung ang pagre-resign mo ng trabaho ay dahil nag-reveal sa iyo ang Lord, mayroon tayong mga narinig na testimony, nagpunta sa ganito, nagpunta sa ganyan, at nagbunga naman ang kanilang ginawa. 'Di ba? O yun. Pero kung bunga lang yan ang bugso ng damdamin mo that time, nag-resign ka sa trabaho, nag-full-time ka, yun bang mga minsan vision natin na, naku, magre-resign na lang ako sa trabaho, magpo-full-time ako sa church. Just make sure na yan ay tinuro sa iyo ng Panginoon. Just make sure na yan ay pinapagawa sa iyo ng Lord. Pero kung yan ay bunga lamang ng iyong, kumbaga, ng iyong emosyon that time na ikaw ay tumanggap, grabe pala ang Panginoon. So in return, gagawin ko to. Magpo-full time na lang ako sa Kanya. Nag-full time nga tayo, hindi naman nabago ang buhay natin. Kawawa pa rin tayo. Naintindihan po ba natin? So yan yung sinasabing abstinence and fasting are by far the most common of all ascetic practices. So, mali ba ang fasting? Pakiclick nga sa next slide. Ang sabi po dito,
Fasting is a biblical way to truly humble yourself in the sight of God. King David said, I humbled myself with fasting. Then, sa Ezra 8:21, binasa ko, hindi ko na inilagay dyan, yan ay isang group of people na may nasa sila, on the way, na may kakaharapin silang isang matinding situation na kailangan nila ang focus ang help ng Lord. Then, they decided, sabi ng pinaka-leader, mag-fasting tayo. Okay? Then, fasting enables the Holy Spirit to reveal your true spiritual condition. Yun bang nagpa-fasting ka kasi meron ka talagang motibo, meron ka talagang dinadala, meron ka talagang hinaharap na sitwasyon. Okay? So sabi dyan, fasting enables the Holy Spirit to reveal your true spiritual condition, resulting in brokenness. So repentance and a transformed life. Kapag ikaw nag-fasting, makakatulong yan dyan. Ngayon, bakit sinabi na ang fasting ay part ng ascetic living? So ito, babasahin ko dito, wala po dyan. Sabi dito, we see fasting throughout Scripture as a really good thing for us to do. It's never commanded. Hindi siya command. But it's pretty clear that there are a lot of benefits to actually fasting. Especially before really important decisions katulad ng binanggit ko kanina. Yung si Reyna Esther, doon sa Lumang Tipan, na yung mga Israelita ay nanganganib, patayin lahat. So, nag-decide sila, mga Israelita, magpa-fasting kami. Bakit? Paraan namin para ipakita sa Lord yung aming deep prayer na, Lord, iligtas mo kami sa kamatayan. Okay? So they decided, magpa-fasting kami. Yun yung sinasabi ditong, special, before really important decisions. Yung making of our important decisions. Because it allows you to clear your mind and focus solely on Jesus and hearing the voice of God. So, fasting, base doon sa ating mga binasa, walang masama ang fasting, may naitutulong. Kailan ascetic ang fasting? Actually, mga kapatid, nag-search ako, how many times did Jesus fast? Only once. Yung 40 days after baptism. Yun lang. And then, may situation na, sabi ng mga leader ng church kay Jesus Christ, bakit ang mga alagad ni Juan nagpa-fasting? Bakit ang mga alagad mo hindi nagpa-fasting? Anong sagot ng ating Panginoon? Habang kasama daw nitong kanyang mga alagad ang lalaking ikakasal, no need for them to fast. Sino yung lalaking ikakasal? Ang ating Panginoong Jesus. Okay? And then, kailan mali? At na-consider siya as ascetic. Mali ang fasting kung ito ay naging decree ng isang simbahan. Halimbawa, nung tayo ay nasa G12, meron tayong 90 days, mga ganyan. Yan po ay mga decree. Yan po ay ang sabi doon, ang term na binasa natin dyan, ay mga pahirap na hindi nakakatulong sa salvation ng isang tao. 'Di ba? Naturuan tayo dito ng mga ganitong araw magpa-fasting, ganitong kahabang araw. Ang tanong, walang masama ang fasting. Now, pwede tayong mag-fasting individually. Pwede rin in group. Katulad ng binanggit ko kanina nung panahon ni Reyna Esther. At saka yung nakalagay sa Ezra. Group of people fast. Then, pwede ka rin mag-fasting individually. Actually, ako nung natutunan ko yung fasting, nung ako ay high school, magtitake kami ng NCEE. Nung panahon ko, NCEE. Pagka ikaw ay hindi nag-take ng NCEE, hindi ka makapag-college. At ang makukuha mong course ay depende sa result ng NCEE. Now, nung time namin, nag-fasting ako. So, alam nyo ba, dun sa lugar namin, sa Laia High School, dun ako nag-aral ng high school. Ay, hindi. Nag-aral ako dun and then ako ng private school. Alam nyo po ba, mga kapatid, nag-fasting ako. Dun sa barangay namin, buong Laia Aplaya, 3 lang kaming nakapasa. So, what do I mean? Nakatulong sa akin ang fasting. Humarap kasi ako sa isang situation na critical. Biro mo,
base dyan ang course na kukunin ko. At kung hindi ako nag-take niyan, hindi ako makapag-teacher. Okay? Kasi nga, nung panahon namin may ganyan, ngayon wala nang ganyan. Okay? So, yun ang sinasabi po natin. Individually, kung ikaw ay naharap sa isang sitwasyon, mag-fasting ka kung yan ang sa palagay mo, makakatulong sa'yo. Pero, kung ito ay naging isang kautusan ng isang simbahan, katulad nung na-experience natin sa G12, ay hindi na po siya, ascetic na siya. Dahil minsan ang isang tao, ay meron kaming, sa totoo lang, aminin natin, nung panahon ng G12, sobrang bigat kaya nga nagkalagas-lagas yung mga member. Kasi nga, ang dami nating practice na sobrang bigat talaga sa buhay ng tao. Sa kanyang oras, sa kanyang pagtulog, sa kanyang trabaho, na sobra talaga nagpabigat. So yun daw mga practice na yan ay ascetic living. Hindi nakakatulong sa ating kaligtasan at dyan tayo iminumulat ng ating Panginoong Jesus. Now, tayo mga kapatid, since tayo ay tinuruan ng ating Panginoon ng mga ganitong bagay, pwedeng ang isang church ay may programa. Halimbawa, alam nyo, ako part ng prayer ko lagi, Lord, kung meron po kaming ginagawa sa church na hindi po ayon sa iyong kalooban at nagpapahirap sa aming mga kapatiran, reveal to us. Kasi hindi din naman natin gusto na yung mga kapatiran natin pinapahirapan, patong-patong na kung ano-anong ginagawa. Basta't yan ang kailangan lang ay makakatulong sa buhay pananampalataya, di ba? Now, mga kapatid, ngayon, ikaw, individually, kung ikaw ay belong sa isang iglesia, nakita mo may ganito ganyan, base doon sa inaral natin, meron ka personal decision. Naintindihan po ba natin? Mayroon, dapat tayo mulat. Hindi tayo pwedeng natatangay lang. Dapat mulat tayo kahit babatas siya ng iglesia. Kung palagay ko naman, hindi naman makakatulong sa akin, wag ka lang lantaran na parang, hindi ako susunod dyan. Parang ipapangalandakan mo sa lahat, hindi ako susunod dyan. Hindi rin naman ganun mga kapatid. So anong gagawin mo? Kung palagay mo hindi tama, mag-pray. Di ba yun naman lagi ang ating solusyon? Ang ating laging solusyon, pray to God and God will reveal kung ano ang tama. Kung tayo naman ay may deep desire sa ating Lord, na ang gawin lang talaga natin ay kung anong ayon sa kanyang kalooban, bakit naman hindi tayo niya imumulat at tutulungan? Di ba nga, complete in Christ? Ibig sabihin, kung alam ng Lord na ang gusto mo talaga sumunod sa Kanya at mamuhay purely nang ayon sa Kanyang kautusan, bakit hindi niya ibibigay ang iyong panalangin na i-reveal sa atin ano pa talaga ang dapat at ang hindi dapat? Amen po ba? We are open-minded. So hindi tayo nakatali sa mga batas ng church. May narinig akong isang preaching na sinasabi niya doon na sobrang dami na ngayon ng mga nahihirapang Christian dahil sa dami, sa sandamakmak na ibinababa ng church na ganito, bawal ganyan, kailangan ganito, kailangan ganyan. So ngayon, narinig natin ang turo ng ating Panginoon, just focus on Jesus Christ teaching na continuously tinuro ng mga alagad. Okay, naintindihan po ba natin? So ayan, and so iba pang halimbawa, additional, yung mga pari, madre, bawal mag-asawa. Yung mga pagpipinitensya, so walang tulong yan na nagagawa sa atin. And then, ngayon, ikaw kung personally, decision mo, ayoko mag-asawa kasi gusto ko nakafocus sa spiritual life. Well, decision mo yon. Wala ring masama. Kung palagay mo, mas makakabuti yun sa'yo. Amen po ba? Pero hindi ka kinumanda, hoy, huwag ka mag-asawa, born again ka, kailangan, focus ka lang sa ganito. Di ba alam na naman natin, kahit saan may pari, may madre, di ba sa kanila bawal mag-asawa? That's why ang daming cases ng mga, anong tawag doon? Yung mga pari nakukumit sa ganyang sin, di ba? Yun ang nagiging bunga. Okay, next po. Nasa last part na tayo. Next slide. So, the message of Colossians 20:20-23, sabi dito, Paul is encouraging the Colossian believers not to submit themselves to religious rules, but rather to walk in grace. Ang turo ng ating Panginoon, ano ba ang main teaching ng ating Lord? Love the Lord with all your heart above all, di ba? Pangalawang teaching ng ating Lord, love your neighbor as you love yourself.
Diyan umiinog ang katuruan ng ating Panginoon. Siyempre, if you love people, di ba ikaw, ayaw mo nang nasasaktan, huwag kang manakit ng kapwa. Di ba ikaw, ayaw mong naloloko, huwag kang manloko ng kapwa. Yun kaya sinabi doon, yung love. Mahal mo yung tao, hindi ka papatay. Mahal mo yung tao, hindi mo siya hindi mo siya dadaya, hindi mo siya lolokohin. So that's why yung love, nakapaloob na dun sa love ang kabuuan ng teaching ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? At once, so yun po ang sinasabi, love others. Love our Lord Jesus Christ. But rather than to walk in grace, yun yung sinasabi dyan, yung grace. And given that Christ has paid all our debts, hindi na natin kailangan pa ng dagdag na pagpapahirap sa katawan because when our Lord Jesus Christ died on the cross, binayaran na niya lahat. Paid na lahat. Ang kailangan lang natin manampalataya sa Kanya at mamuhay ng ayon sa Kanyang katuruan. So we are now in Christ and Christ is in us. Paul asks, as if you were living in the world, do you submit to its decrees? So, halimbawa, alam naman natin kahit pa magkaroon ng batas, 'di ba? We are praying na Lord, huwag mo pong hayaang makapasa ang divorce. Divorce yun, 'di ba? Paano kung nakapasa? Dahil ba nakapasa, ikaw makikipag-divorce ka na? Siyempre hindi. Kahit yan makapasa, ikaw Christian, bakit ka mananangan dun sa batas ng tao? Alam mo naman, hindi yan sa Lord. 'Di ba? So, ang protection natin ay sa ating sarili. Kung maibatas yan, di syempre ikaw, wag mong anuhin yun, wag mong buti nakapasa ang divorce, di-divorce ko na yung asawa ko. Sister Feli, do-divorce mo ba si Brother Rocky? Ako, lagot ka. 'Di ba, mga kapatid? Hindi natin batayan yan. Okay? So, palakpakan nga po natin ang ating Lord. So, ayan, next slide. Conclusion natin. Sabi dito, practically everyone would admit an emptiness or an incompleteness. That's why all throughout history, people, men and women, have wrestled with questions like, who am I? Why am I here? Where am I going? Pakiclick nga next slide. Then, and many men and women stand ready to offer solutions to those questions. Because of those questions daw, nabubuo kung ano yung mga inaral natin kanina. So, ang sabi dito, na yung mga nabuo na yan, yung paghahanap ng tao ng sarili niyang solusyon para punan yung emptiness. Akala niya nakakatulong. Pero ang sabi dito, in many cases, those solutions are deceptive, mapanlin lang. Reductionistic, minimalismo, or pagbawas. Yun yung kanina sinabi natin, bawal ganito, bawal ganyan, wag mong gawin yan, wag mong gawin yon. And damning, nakakapinsala. Katulad sabi natin, yung mga naranasan natin ginagawa sa G12. Hindi mo na alam, ano bang oras ako matutulog, tinuruan pa doon tayo na. Hindi bali ng walang tulog kaysa walang gising. Ay sobrang pahirap pala sa sarili natin ang mga ganyang bagay kasi binilis tayo ng Lord para matulog, may gabi para magpahinga, may araw para gumising at magtrabaho. Then natutuhan natin doon, tinuro sa atin. At ito naman ay naibaba din natin sa ating kapwa. Kaya naman, alam nyo ang lesson na natutunan ko dyan, just be careful. Hindi pwedeng sunod lang tayo ng sunod. Magkaroon tayo ng sariling pag-aaral. Next po. They are a replacement of the completeness that God intends men and women to find in the Lord Jesus Christ. So ang atin pong mga concluding verses, basahin natin ang ating verse. Sabi po sa 6 hanggang 7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Ini-encourage, kinakausap po tayong lahat. Mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpapasalamat sa Diyos. Hindi ko na ina-explain, very understandable, di ba? Next. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo.
sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. So tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. O Diyos, maraming salamat po sa mga katuruan na ibinigay mo po sa amin, na nagbubukas ng aming kaisipan at lalong nagpapalalim sa amin sa pagkaunawa patungkol sa buhay na dapat naming lakaran bilang mga anak mo po, Ama. Dalangin po namin na samahan mo kami na ito ay patuloy na maging lakas. Kung anong tinuro mo sa amin para makita namin, Panginoon, alin ba ang dapat namin gawin at ang hindi dapat gawin. Mag-focus kami sa totoong mahalaga sa buhay namin bilang mga lingkod mo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mas makita pa namin ang marami pa. Alam namin marami ka pong ituturo sa amin, O God, na makakatulong sa aming buhay pananampalataya para lalo namin mas ma-enjoy yung aming buhay pananampalataya. Lord, continuously bless the life of each one of us here. Lalong-lalo na sa mga desire ng bawat isa na talagang makalakad sa buhay pananampalataya ng talagang buong puso at buong katapatan. Kaya mawala na sa amin, Panginoon, yung mga nagpapabigat, Panginoon, na nagiging hindrances para talaga makalakad ng maayos ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, and i-bless mo rin ang aming mga family. Ano man ang mga narinig namin na katuruan, maging instrumento mo rin kami, Panginoon, sa panahong inilaan mo para mawasto rin ang mga tao na nakaugnay po sa amin. Maraming salamat, Lord. And sa aming mga pag-uwi at ano pa ba na mga gagawin, continue to be with us. Lead us with your Holy Spirit, and ang mga buhay namin, Panginoon, ay nasa iyo mapagpalang kamay at sa iyo namin patuloy na ipinagkakatiwala. Whatever we do, wherever we are, whoever with us, sa aming mga pag-uwi ng aming mga tahanan, ingatan mo po kami, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming dalangin at inaangkin po namin ng katugunan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating lahat.